Suportahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Action Rescue ngayong gabi, isang 19 na taong gulang na estudyante nahagip ng bus sa Valenzuela. Sir, kung nagdidikit niyo po ako, pakikilat po yung mata. Nakakalungkot birthday niya bukas, parang nag-advance sila happening para sa birthday niya kasi hindi na sila magkikita bukas eh. Kala siguro ng iban, tumakas ako. Pero sulong siya pag ano eh, kita mo. Ba't nabasa po yung mansa niya? Diyan siya tumama eh. At misis na 3 araw na umanong binubugbog ng kanya mister, sinagip ng PNP Malabon. Yung complainant ko, Kasi nanay, 23 years ito nagsasama. Mula pang pagsasama natin, wala pang isang buwan. Wala pang isang taon sinasaktan mo na ako. Halos ilang taon. Umay ka dyan, tawad sa'yo. Sama-sama kay Igan, ako naman Arnold Clavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! Rescue! Bilang ha. Baka kung pwede, patignan natin yung anak nyo sa rescue. Pag natignan na, pwede na kami umalis. Halika, tayo na. Ayusin ka. Uy, ano na? Nangi po ng lampin. Sa bisperas ang kanyang ika-19 na kaarawan, nagtungo sa kasiyahan ng isang binatilyo. Pero ang dapat sana'y masayang pagsalubong, nauwi sa trahedya. Kami po ang Valenzuela City Rescue Unit. Nabuo po noong 2005. Yung pong rescue, nagsimula po yan sa RERU o yung Road Emergency Response Unit. Binubuo po sila nung mga traffic enforcer na trained po. Nagkaroon po sila ng training sa first aid. So usually po dito sa Valenzuela, ang madalas po naming takbo o responde is vehicular accident. So usually po rin yan along MacArthur Highway. Kasi sa MacArthur Highway, marami po dyan dumadaang iba-ibang klaseng sasakyan. Meron pong truck, bus, lahat po ng klase ng transpo. Apo. Proceeding na po yung rescue. Mga 9:33 PM po, tumawag po yung 117 na nagre-request po na rescue personnel para po sa vehicular accident sa along MacArthur Highway sa may barangay po ng Maralas. So, allegedly po, yung pong victim is nabundol po ng bus. Yung pong victim is unconscious, na nandun po siya sa may tapat ng bus na nakabundol po sa kanya. Nung dumating po kami doon, nakapagbigay na po ng initial assessment yung Red Cross Valenzuela, na si-collar na po nila at i-ready na po for ilo-load na po sa sasakyan. Nakita namin yung pasyente na sinusubukan niyang igalaw yung ulo niya, kaya hininto namin kaagad sa pagalaw sa pamagitan ng pag-stabilize sa head part niya para hindi lumala kung ano man yung condition na meron yung pasyente. Then pagka immobilize namin, nung masecure na namin, tinihaya na namin yung pasyente para mas ma-assess namin ng mas mabuti yung pasyente. Ano mo dyan? Layo. Ano ba motor ko? Mga bandang 9:30, nagtataka ako kung bakit hindi pa siya nakauwi. Tapos, yun nga, tinawagan ko yung cellphone niya, unattended. Tapos tinawagan ng isang anak ko yung classmate niya. Ayun, nalaman namin na nasagasaan pala siya. Kasi nakakalungkot birthday niya bukas, parang nag-advance sila happening para sa birthday niya kasi hindi na sila magkikita bukas. Tira, Arisa?
Panda lang ako. Panda lang ako, Tumas. Kuya, taga-rescue kami ng Valenzuela. Tutulungan ka namin ha, dadali ka namin ng hospital. Tumatawid daw yung mga estudyante, magkakasama sila. Nagip lang yan, nagip ng bus. Ayan. Medyo critical yung sitwasyon yung ng bata. Tayo nakuha na witness na kasama mismo ng biktima. Galing nga sila sa Grand 8, Billiard Hall, tapos pagtawid, nauna yung biktima, nung nasa kalagitnaan, nasagi ng bus. Kung mapapansin natin, wala naman tayong pedestrian lane sa area ng pinangyarihan, saka medyo madilim. O siyempre, kung ikaw iisipin kung saan yung safety mo, di ba? Kung ikaw ang tatawid. So siguro mali. Kasi malapit na rin naman yung pedestrian lane eh. So, nung nasa ambulance na po namin, unconscious pa rin po yung victim. Nagkakaroon pa rin po ng continuous bleeding na lumalabas sa ilong tsaka po sa bibig. Possible po na merong siyang head injury or may internal bleeding po. Delikado po yun kasi po, pwede po siyang maubusan ng dugo at mauwi po sa shock. Kung sa head part po, talaga po madugo po pag po nagkaroon ng sugat kasi po dyan po sa ulo natin, yan po yung mataas po yung delivery ng oxygen. 64 bleeding 60%. Hindi po siya makausap. Nagre-response lang po siya pag nag-initiate po kami ng pain. Nagwi-withdraw po siya pag nag-initiate ng pain. Naamoy din po namin na positive po sa alcohol breath. Sir, pag po naririnig niyo ako, pakidilat po yung mata. Sir, kung nadidinig niyo po ako, pakidilat po yung mata. Kaya ang microphone. Sir, BA po, may bleeding na po lumalabas yung vein. Akala siguro ng iban, tumakas ako. Puro sulong siya pag ano kita mo. Ba't nabasa ko yung mansa niya? Diyan siya tumama eh.